Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Hindi yan, si Sir Gole. Ano ba? Hindi na. Okay, nagbabalik kami. Pasensya na at nagkaroon ng konting technical problem. Okay, si-share ba uli natin ng ating page, Kuya Roel, tungkol dyan? O hindi na? Continuous lang. Oo, continuous lang. Huwag na daw share, continuous lang. Okay. Pasensya na ho kayo. Ganun talaga. Minsan nangyayari ho yan na hindi natin inaasahan. May mga technical problems sa ating station. Okay, sa oras na ko 10:30 na pala ng umaga. Kung wala pa kayong Sopetec appliances dyan, bumili na ho kayo dahil magkakaubusan na yan, lalo na ngayong bare months na. Yan po ang Sopetec, quality beyond limitation. Okay, sa ating tanong na ano bang masasabi nyo sa pagtakbo ng mga influencer sa ating ngayong halalan? O ito, basahin ko lang ibang sa dami ng mga nagkomento. At basahin mo na, baka... Ito. Sandali bibili tayo ng medyo... Ito, karamihan mga suki na natin to Ito. Uy, si Martin Craig, basahin natin We have to choose wisely who vote as leaders. Dapat maging matalino. Kaya please lang, yung uto-uto ay walang alam at hindi hindi raw pro-China ang idealism. Huwag ibenta ang sagradong boto mo. Tama naman. Mag-search muna raw sa Google. O si Janet C. Dapat may standard na sinusunod sa mga gustong tumakbo sa eleksyon. Wala ho Ang standard lang Kuya Roel di ba? Dapat marunong kang magbasa at magsulat. O nasa tamang edad ka at rehistrado ka doon sa lugar. Tingin ko kailangan space. Itaas ang standard. O kasi nga, di ba, mag-a-apply ka nga lang ng bagger. Gusto, kailangan college graduate pa Oo nga. O, pero pag tatakbo ka sa gobyerno. Nag-apply ako ng bagger Oh. Yung sa mga supermarket. Hindi nga pala college graduate pa College graduate What more to, you are handling a lot of the life of the Filipino people. Oo, tsaka pondo ng bayan. Malaking pondo yan. Si Marge Ore, masyado silang nag-overwhelm sa kasikatan sa social media at ginagamit nila para makapasok sa politika. Sana lang sa darating ng botohan makapamili ang taong bayan. Yan nga tama. Si Frederick, may karapatan po silang tumakbo sa eleksyon. Nasa taong bayan na po. Kaso, hindi. Minsan, di ba? Nabubudol talaga ang mga botante. At si Pati Binaplor, karapatan naman niya. Sana lang may mabuti silang adikain. Hindi, mayaman na nga. Ano pa bang gagawin? Bibigay ba nila yung kayamanan nila? Masaya po ang eleksyon pagkasali sila. Ayan daw ang obserbasyon ni Lane Paloma. Ang dami. Maraming salamat sa mga nagkomento. Si Gwency Lakato, sabi niya, they are taking advantage of their popularity. Good luck, Philippines. Sa ating tanong na ano ba masasabi niyo sa mga social media o vloggers o influencer na lalahok ngayong halalan. Ito nga, nabuko nga na si Diwata na isang fourth nominee sa Bendos Party List at ang kanyang first nominee ron na isang negosyanteng si Malu Lipana ba yun? Ang lalaki ng kontrata pala sa DPWH, no? Paano naging so kasi pag party list ka kunya rin, ni-represent mo yung sector mo Yung mga kunyari kung tambay ka, ni-represent mo yung mga tambay Di gawa tayo ng tayong dalawa. Pwede naman tayo ako tambay. Hindi, merong acronym binsulo, may acronym ng Kuya Ruel na tambay na ang daming tambay i-represent mo yun, di ba? Sabi nga nila yung standby, di ba?
Standby sa kanto, may acronym, may ikaw, siya, tayo, ang mga taong ayaw Ang muna dyan buhay, oo. So, eto, sa nangyari, itong Bendos Park, sinamataling kasikatan ni Diwata. O, kunyari, siya ang fourth nominee. Fourth nominee, tagal no, kailangan bago makakuha ng mga 2 million votes yun para, mahigit 1 million vote ang isang parties para yung makakuha ng lahat ng slot. O, parang sa ACT. Ilan ba slot nun? Hanggang 3 lang eh. Yan, alam mo, nakatakot ko na nanalo itong isang tao na to. Sino? Hindi, Si Diwata? Paano pupunta ng Quadcom yan? Magtanong. Kumakain ka ba ng pares? Nung siyempental. At ang iba pa, ang matindi si, di ba? Si Pip Salvador. Gusto pa yatang gawing entertainment senado. Anong sabi niya? Hindi po ako doktor. Hindi po ako engineer. Hindi po ako abogado. Ako po isang artista. Anong gagawin mo sa Senado kung ganun ka? Papakit ka lang? Pwede kayo going to represent the, parang yung pamangkin niya. Di ba? Yung mga artista. Kaya nga, parang yung pamangkin niya. Ay, naku, marami pa tayong usapin mamaya ho At antabayan na lang itong mga pinag-usapan namin ngayon. Meron tayong mahalaga ring announcement, Kuya Roel. Okay, magbabalik ko kami sa oras sa 10:34 o 10:35. Magbabalik ko kami saglit lang. Chit Chat with Double V, hosted by yours truly, Vivian Velez, and my co-host Raymond Diamson. Get ready for a captivating blend of current affairs, showbiz buzz, business insights, life hacks, empowering true stories, and so much more. This is the ultimate infotainment program that will keep you informed, entertained, and inspired. Watch and listen to Chit Chat with Double V, Saturdays, 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayod Yes, 10:37 na po ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng BTS Blue Top Shirt. 100% cotton yan. Ni Becky Ben. Okay, di pala natin nabanggit din kanina, no, si dating Senate President Enrile at ang kanyang dating Chief of Staff na si Gigi Reyes at si Pork Barrels Queen Janet Lim Napoles acquitted na ho sa kasong plunder after 10 years. Ganyang katindi ang hustisya sa atin dito. After 10 years, no, ay ang galing ng abogado magaling na nga si Enrile, ang galing pa ng lawyer niya at kahit na mahina na, si Attorney Estelito M.R. Mendoza. Magaling sa MR to Kung baga napapabaliktad niya, convicted na. Pagka napay ka ng motion for reconsideration, baliktad. At ayan, ang lawyer nila pala si Attorney Estelito Mendoza na naka-wheelchair na naalala mo ba yung impeachment na yan, Kuya Roel, ng panahon na yan, panahon ni impeachment ni Erap Estrada. Okay, sa oras po na 10:38, medyo naputol nga ho kami kanina. Pasensya na, very hindi mo inaasahan, technical.
Aha. Etong controversial na tiyatalakay natin na yung sa Miro Comelec deal na 19.7 billion pesos, no, na siyang magsusupply sa atin ng atong sa midterm election na automated counting machine o ACM. Ang kanyang kasosyo na itong kine-question nga to, bakit may construction no dun sa kasosyo ng Miro sa itong St. Timothy Construction Corporation ay umurong na. Hindi na kasama ng Miro. Ito kasi yung St. Timothy Corporation daw construction firm na financier ng one of local financier ng Miro. Nabuko. Yung pala iisa lang din pala to. Ito yung St. Gerald Construction. Ganun ba? Na may walang permit, nagtatayo ng building doon sa gusali sa Pasig City. Yung may-ari daw tatakbo pala yung Sara Diskaya, expected to run against incumbent Pasig City Mayor Vico Soto. Yun pala nasa likod, kaya si Mayor Vico inuulan ng nakita nyo naman ang galing ho ng bata na yan at incorruptible ho kung titingnan nyo to si Mayor Vico. Hindi natin pinopromote siya, pero hindi masamang magbigay ng komento doon sa matinong tao. Oo, matinong public servant, incorruptible. Kumpara doon sa mga tumatakbo ngayon. Di ba? Paulit-ulit lang. Babay ko ulit si Senador Gringo Nasan. Idol mo ba si Gringo Nasan, Kuya Ruel? Sabi niya, para raw sa AAP modernization. Ayos. Tagal ko na naririnig yan. Ikaw ba? Bata pa, naririnig ko na yan. Nag-aaral pa lang ako. AAP modernization hanggang ngayon, hindi pa rin umunad. Pero yung mga, na-modernize naman tayo. Pero still, yung mga arms natin, 1970s pa. Paano naging modernize yun? Kaya nga. Kasi dati, 50s naging 70s. At paano, na-modernize. Yan yung mga pinaglumaan na dito pa. Kaya ewan ko ba naman, hanggang ngayon ang taga na naging senador, 2-term senator si Gringo Nasan. Ngayon lang niya sinabi na mag-AAP modernization. Pambira talaga. Tagal ko na narinig yan, noon pa. Nabenta na nga yung yung BGC, di ba? Yung BGC, sabi, yung pondo doon ay gagamitin sa AAP modernization. Lumalabas na ni submarine nga, wala tayo. Hindi, lumubog na nga Di ba? Ay, nako. Kaya pumili tayo ng ilang, alam nyo, ang election ko yung Roy, Mayo o ilang months na lang? 7 months. 7 months na lang. Magpapalitan. Nako, dapat ngayon pala magpalitan kayo ng isip kung naiboboto kung sino-sino na kasi nga mga tumatakbo ngayon Di ba? Kasi pagka hindi kayo nagpalit, ganun pa rin ang buhay natin. Ganun pa rin. Hindi naman tayo munlad. Tapos tatanong nyo kung bakit tayo naghihirap hanggang ngayon. Nagpabili ka no? Nagpabili ka, tapos pumili ka ng nagpa-selfie lang binoto mo na. Dapat pumili ka na may maayos, may plataforma at talagang na integrity, di ba? Tsaka yung may paninindigan, tsaka hindi yung nagbigay lang ng ganito, binoto mo na, di ba? Sumayaw lang Sumayaw lang. Pa-picture lang sa'yo. Pambira talaga. Anyway, sa Maynila, Kuya Ruel, anong update natin sa Maynila dyan? Ikaw yung taga Maynila. Siyempre, Hani at saka si Hani at saka si Yul nag-file na kahapon. Hindi, Kuya Ruel, kahapon. Nung Miyerkules. October 3. October 3? 5 na ngayon, Kuya Ruel. 5 na pa. Sorry. Akala ko October 4 pa lang. So, nung Wednesday, sabi daw ni Kalaban, magpa-file daw siya October 8. Yan. Ayan. Pero sinabi ni Hani Lacuna, walang magbabalik Walang magbabalik. Ay, pabalikin Yan ba? Alam mo, inaasahan yan ng Battle of Manila na yan. Dati kasi magkaibigan, magkahiwalay na ngayon. At dating magkapatid, magkahiwalay na rin. Ano ba? Diba? Si Yusero po. Iwala yan. Iwala yan. Tapos,
ginulo talaga ni Mayor Isko Moreno tabakuhan dyan sa lungsod ng Maynila, no? At yung dating talagang close friend, magkahiwala sa bagay, sa kanila nga. Pero, pero mo sabi nga, di ba, blood is, anong kasi ba ng Kuya Ruel? Ang blood is thicker than water. Pero napahiwalay pa rin niya. Oo nga. Samantalang dating mag-aaway, napabati rin niya. Ganun ba? Magaling gumawa. Like si, Mayor Atienza. Si dating Congressman Amada Bagaching. Matinding magkaaway yan. Nung panahon yan. Nung 70s o 80s pa, Kuya Ruel. Pero napagbati naman niya. Na magkamay pa. Dahil yung anak ni... Baka yun yung forgive and forget. Ayun ba yan? Forgive. Pero sabi, we forgive but cannot forget. At inaasang talagang may isa pang butas si Kuya Ruel May isa pang konsihal sa 3rd district na butas, kumbaga hindi pa kumpleto. Sa kampo ni kampo ni Isko Moreno. Samantalang kay Mayor Hani Lacuna, may kulang din Ang dami ring kulang, Kuya Ruel, lalo na sa 3rd district din. Pero kay Isko, isa. So inaabangan, meron na silang dahil sa panghuling pagbaliktad ni Apple Nieto. So meron na silang 18 konsihal. Inaasahan ng may isa para babaliktad. Ganun ba? So yung dating 17 naging 18. Dahil tas magiging 19 pa. Ganun ba? So abangan natin ang susunod na At least kabanata. 10 pa rin. Abangan natin, matindi, tuloy-tuloy na at although walang opisyal pang si Mayor Isko Moreno, Kuya Ruel, na mag-file ng kanyang candidacy, pero sinabi nga tinatakdan sa October 8, Tuesday pala yun, Tuesday That was the last day of filing of COC. Malaking hamon to sa mga Manileño, kung sino bang karapat-dapat. Gumulo Gumulo Ang dami talagang naguluhan at gumulo. Maganda na Ginulo ba? Ganun ba? Oo. Ginulo pa. So, abangan natin. At tapos na ang mga asenso Manileño, ito namang aksyon. Aksyon ng partido niyan ni Hani. ni Isko Moreno, Kuya Ruel. Asenso Manila sila, Asenso, Hani. So nakaganon sila, di ba? For dalawa. Pangatlo na. Bakit kaya ganon? Lacuna kasi dalawa. Dapat ganon. Ano yun? Kasi ito Y Di ba? Why? Y. Hindi, kay Lacuna yun. Gusto mo Lacuna mag-iorme pa. Why, ganon? Y, di ba yun? Why, ganon? Yun din? yun ganon si Isko Moreno Ganun ba? Yorme. Okay. So, kaya-kayang sign ho yan. Pili lang ho tayo ng... Akala ko ganun karapatan. kasi God first Anyway, sa oras na 10:46, Kuyang Ruel, basahin natin yung mga iba pang mga komento sa ating ating page sa Double R sa Radyo Bandido, Ang dami pala. Teka, naghahang lang tayo, Naghahang, parang kanina yan, bati ka muna sa ibang sa live natin. Bumati muna tayo sa magba-birthday. Happy birthday pala sa aking classmate na si Mary Ann Ang. At siyempre, advance happy birthday sa aking kuya, kay Kuya Day Guzman ng Ilustrados NCR 90. Binabati ko po rin mga officers at saka members ng Ilustrados NCR 90. Si Mayor Lem Postino ng Kalumpit, Bulacan, kailan magpapay ng kanyang COC, Kuya Ruel? Siyempre, alam mo naman si Mayor Lem Faustino religious siya kaya medyo tapat sa religious, trabaho. may pagkapungsoy din. Sa A8 ba? Sa last day? Pupunta muna na magsisimba muna yan, magpipray bago siya mag-file ng COC. Yan. Sabi sa ating komentong kayo ba, ano ba masasabi niyo sa pagpasok sa politika ng mga influencer, ng mga vlogger? Sabi ni Irene C, ito, kawawa ang bansa natin. Si Joseph Enriquez, good morning Joseph, kung may kakayahan at may malasakit sa bayan, okay lang, pero kung dahil lang sa kasikatan, wag na lang. Mahirap na mahalal ang walang mga tutulong sa pag-unlad ng bansa. Si Hai Dio, go lang ng go, kaya let's keep
Running Man, ayon, tuloy, okay, ang gulo. Si Rowena Acha, sabi niya, pwede naman talaga silang kumandidato. Nasa atin na lang yan kung iboboto natin sila. So, it's your choice. Well, thank you kay Tina Biernes, Ikim, kay Asenito, kay Asenito, sabi, okay lang yan, di na kayo nasanay, pero sana pakiusap ko, sa taong bayan, pumili ng karapat-dapat na nanalo. Oo naman. Okay, Sa oras na 10:49, ang oras natin sa inyo ng TOB, the overall vanity for colored hair. Maganda magpakulay ngayong eleksyon. Sabi ni Comelec Chairman na George Garcia, bagong mukha dapat, Ganun ba? O, hindi yung mga, hindi yung filter, dapat yung bagong retrato yung iba, papakita. pagka nag-poster, yung kabataan pa niya. Yun ang bagong bawal na bawal ho. Bawal na bawal ho yun. Para magbukang bata kayo, pumunta kayo sa Creative Nail and Lash Salon. Diyan kayo at least hindi yan luma, bago yan. Di ba? Yun ang gusto ng Comelec. Yung nilalagay mo yung present na picture mo, hindi yung mga 10 o 20 years ago. Yan. Okay. Sa oras na 10:49 na Kuyang Ruel, nga pala, may nananawagan sa atin, no? Yung public announcement na isang may nawawalang ano ba yan? Sino ba yan, Kuyang Ruel? Si Nestor Correo Sr. At last seen daw siya sa Balintawak Iglesia ni Cristo. Sana kung sino man ang by chance nakakita, pagbigay alam at tumawag sa 0965-685-5154. Ang huli ho niyang daw suot itong isang 58 years old na ito na may problema, may mental illness ay nakasuot daw ng blue na polo shirt. Na yun nga huling nakita sa Balintawak, malapit sa Iglesia ni Cristo. Ayan, paki-contact na lang ho yung numerong naka-plus sa ating itong pangalan nito, Nestor Correo Sr. Ayan, isang public service ng Double R sa Radyo Bandido. Okay, Kuyang Ruel. Ikaw, Kuyang Ruel. Tama ba? Yung mga pagpay na itong mga na to? Na Actually, mga social media, mga influencers, mga vloggers, sa alala, no? Para sa akin naman okay lang kasi nasa constitution natin yan Everybody has the right to run. Pero sana, yun nga yung sinasabi ko, time immemorial, walang accountability. Di ba? To be a doctor, you have to study medicine, 'di ba? A lawyer, law, 'di ba? Lahat nag-graduate. Tapos magba-bar exam pagka sa mag-exam ng bago maging doctor ka, 'di ba? Mag-exam ka, board exam, lahat. Pagdating sa politician, wala. So, anong accountability nila? 'Di ba? Di kagaya ng pagka nagkamali ka ng issue ng mga kasi sa doktor nagkamali ka, pwede ka, o sa lawyer, pwede kang i-disbar. 'Di ba? Sa politician wala So wala, dapat meron diyan pinag-aralan, mag-graduate ka diyan. Kaya laging ang iba lagi na lang yung kahirapan. Ang issue nila. Issue laging puro relief lang yan, relief. Kaya nga merong relief goods for that moment. Dapat pagka politician ka, at tatakbo ka, ready ka. Kasi dapat meron kang plans and programs. Yung concrete forever, hindi yung binigyan mo lang bukas. So, after, parang sa pagkalamity, nagbigay ka lang. Na-relief lang. Pagkatapos nun, wala na. Di ba? Ang mga, pagka ganun, wala silang plans and programs kung bakit sila tatakbo. Basta lang, gusto lang tumulong. Tumulong is only a small part pagka naging politician ka. Dapat, ang lagi mong yung future na paano guminhawa yung constituents mo. Anong gagawin mo para ma-prevent yung mga negative, yung mga, let's say, mga crimes. 'Di ba? Paano ma-prevent yung corruption? Hindi, you are running. Bakit? Kasi meron kang personal interest. You like power and money. Dapat alisin na natin yan. Kaya hindi umunlad ever since ilang taon na tayo, laging paulit-ulit. Maski na palitan mo yung politician, hindi naman nagbabago yung buhay ng Pilipino Kasi yung direction, yun lang din. Dapat magkaroon talaga. Para sa akin hindi ko dinidegrade. Parang gumawa ka na isang topic
ibigay mo sa kanila tayo before we graduate, gumagawa tayong thesis, we defend. Bigyan mo nga, hindi, simple lang. For example, kay Diwata, magbigay ka ng isang thesis, i-defend niya, tingnan ko kung ma-defend. So, doon lang. Paano mo, kung yun hindi mo ma-handle, paano mo i-handle isang community o, di ba? O isang bansa, o maski na isang bayan, paano mo i-handle na tama? Ang dami pong natutunan mo. Marunong ka, natutunan mo yan sa KBP seminar. ganun ba? Natutunan ko. Hindi pala tayo naputol. So, dapat palang i-share ko yung Ruel, yung live. Kaya pala nagko-komento, nasan daw tayo. Nasa radyo kami, nasa TV, kanina sa social media na wala dahil naputol nga po. Pasensya na po at medyo may technical. So dapat palang i-share uli natin yung live episode habang kaso medyo patapos na tayo. No. Ruel. So oras sa 10:50 po. Sa akin naman dapat nga panahon na lalo na tong paggamit sa kanila. Gaya nga nabukungan to na itong vendors party list ginawang front lang to si Diwata. Ang talagang nasa likod pala yung isang construction businessman na si Malu Lipana na siya rin ang gumastos namin na sa finance nung vendors party list, gumastos na mahigit 800,000 at napurban to ng COMELEC pero dapat chinek din to na nagre-represent ka ng sektor Kung sektor ka ng katulong, naalala mo ba meron isang dati Dapat sektor ng guardia raw pero hindi ang nominee si ganito. Hindi na natin mabanggitin. May sektor ng dapat kung sino yung sektor talaga naggaling to. Kung labor sector, manggagawa siya. Kung lahat, teacher lahat. Ayan, oo. Kung lahat, jeepney driver. Oo, merong diyan ako po jeepney driver ang babae. Tapos mayaman pala, hindi naman. Super, Kaya nga ito, vendors party. Vendors talaga sa sektor ng vendors ang kakatawan sa'yo. Para yung tinig ng mga vendors, marinig. Karating. Ginamit lang si Diwata Kaya tingnan natin, nasa inyong huya, dapat tingnan din ng mga background ng mga nasa likod nitong mga party list na to. At yung iba pang kandidato, yung mga vloggers talaga na wala parang trapo kagad sa umpisa pa lang, gaya ng sinasabi, gusto kong maglingkod para makatulong. Hindi, dapat yung may sense ka naman. Paano ka tutulong anong gagawin mo? Like, yung mga tatabong ko sa'yo, legislative ang trabaho niya. Yung dapat paggawa ng batas o ordinansa o resolusyon. Hindi para sumayaw at kumanta. Diba? Hindi para mag-vlog-vlog lang. Pati doon baka sa konseyo, pati doon, mag-vlog-vlog siya. So, hindi naman lahat. Katulad ng iba pa na si user po, mahusay rin na vice mayor yan. At iba pa. Pero, kung titignan mo naman. Pagka nanalo ka, you are promoted to the position of incompetency. Ayun ba yun? Incompetency. At dahil dyan, una nating, anong bang una nating bubunutin? Siyempre yung Federated Distributor Incorporated Products ng Culture Blend. Okay, isang winner Isang winner lang. Haluin natin mabuti. Yan. Okay, isang winner Ito Naku, asensya na, nalate ang pag-share uli ko kanina. Hindi natin ang nanalo ng Culture Blend Products mula sa Federated Distributors Incorporated, si Frankie Gan. Yan. Ibigay nyo yung address sa amin sa R sa Radyo Bandido page. Sana yung manalo, mag-picture padala sa fan page natin. Yan. Para ayaw dapat to pakita. Kahit na hindi, nyo lang, cover nyo yung mukha nyo. At least maski nakita. half lang. Para naman alam ng hindi binigay. alam ng mga sponsor namin na naibigay sa inyo. Unang nanalo for GCash 400 si Jerry Angusia. Pangalawa si sino to? Well, si Marlon Montreal. At ang pangatlo i-direct message nyo kami sa mga lahat na nanalo ng GCash at saka nitong product ng Culture Blend. Si Lalaine Paloma. Yan, direct message nyo lang kami sa aming fanpage sa R sa Radyo Bandido pages yan. Diyan kayo magbibigay ng impormasyon, ng number o address. Lalo na dito. Pero itong product ng Culture Blend ko yung shoulder na ng winner ni Frankie Gan. Papadala natin. Yan, maraming po salamat. Okay, Kuya Roel. Sa lahat po ng wala tayong oras.
listeners namin, huwag kayo huwag kayo magsasawang makinig sa amin every Saturday 10 to 11 a.m. At sa lahat ng mga sponsor namin, no, salamat at wala kayong sawang mag-support sa amin. Abangan pa natin. Maraming umaabang pa ng bagong nating sorpresa na ano lang, abang-abang lang. Abang-abang lang. Ano pa yung October, November, December. Naku, sa December baka may bigla tayong malaking Baka mamigay ka ng bayad lupa Oo. sa paso. Di ba? So abang-abang lang ho at patuloy kayong manood, makinig at dahil mananalo kayo rito sa aming programang sa Double R sa Radyo Bandido dito sa DCRJ. Yan, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa amin, sa lahat ng mga sponsor. Di ba? Okay. Pasamantala, papaalam kami. Bye-bye. Hi, good morning. Tandaan nyo piliin natin maging mabuti kesa maging tama. Okay. Bye-bye. Hi, good morning, Minis. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, quality beyond limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.